Yanni's point of view. Yung bag ko! Malakas kong sigaw nang bigla nilang hablutin ng bag ko ng isang lalaki. Hoy! Punyeta ka! Ang laki-laki ng katawan mo tapos na-chair ka lang. Hindot ka! Naglalakad ako sa isang iskinitang madilim nang may biglang humila ng bag ko. May ka-meet up kasi ako. Hindi naman ako sinipot ng walang hiya. Ang layo-layong na meeting place tapos ginost lang ako. Ang ending, nasnatchan pa ako. Buisit ka! Inis kong sigaw. Sa kanya ko nilang ibubuhos ang galit ko. Hindi na nga ako sinipot ng ka-meet up ko. Wala pang pamasahe pa uwi. Buti nilang itinago ko sa dede ko yung cellphone ko. Ano nang gagawin ko ngayon? Madilim pa naman sa daan tapos walang-wala na ako. Hindi ko naman pwedeng ipambayad ang cellphone ko at wala namang siraulong tatanggap nitong Cherry Mobile kong cellphone. Binilisan ko na lang ang lakad ko dahil baka maya-maya maharang naman ako ng adik. Mahirap na't baka kung ano pang mangyari sa akin. Yung snatcher, ipagdadasal ko na lang na mamaga ang itlog niya o kaya madapa siya tapos unang ulo. Halos kalahating minuto ako naglalakad bago ko makita ang isang bar. May bar pala sa liblib na lugar na ito? Naglakad akong palapit doon at nakita kong isang matikas at gwapong lalaki. Nakasandal to sa isang Mustang habang naninigarilyo. Hi, bati ko sa kanya. Hey, tugon nito. Tinapon niya ang sigarilyo niya at tinapakan. May maitutulong ba ako? Ngumiti ito sa akin dahilan para lumitaw ang dimples niya. Putik, ang sarap niyang ngumiti. Gusto ko tuloy siyang ayain ng laplapan. Ano kasi? Nasnatch yung bag ko na may pera at malayo pang uwian ko. Pwede bang makahiram ng pera? Kahit nahihiya ako kakapalang ko na talagang mukha ko. Gustong-gusto ko nang makauwi at makakain. Babayaran din kita, promise. Ibigay mo lang ang number mo para matawagan kita. Paano ako makakasiguradong mababayaran mo ko? Tanong nito. Alo? Yung snatcher nga hindi ko tinakbuhan Ikaw pa kayong uutangan ko? Sabi ko. Kailangan may iwanan kang gamit sa akin para makasigurado akong magbabayad ka. Sabi nito. Gwapong at masarap. Mukha namang mahigpit siya sa pera. Wala naman ako may iwang gamit sa'yo. Naisnatchan nga ako, hindi ba? Nakasimangot kong sabi. Hindi ko naman po pwedeng iwan tong cellphone kong Cherry. Lobat na't may mga importanteng contacts ako rito. How about your underwear? Nakangising sabi nito. Papahiramin kita ng 1K. Basta ba kapalit ang panty mo? Panty ko? Tarantado ka ba? Inis kong singhal sa kanya. Bakit panty ko pa? Siguro sumisinghot ka ng rugby Natawa naman to. Why not? Importante ang panty para sa mga babae. Hindi ko naman pwedeng hingin ng bra mo at mukhang manipis ang damit mo. Kapag panty mong hiningi ko, hindi naman mahahalata. Now, you choose, miss. Sinamaan ko siya ng tingin. Tarantado pala tong lalaking to Mainit na yung ulo ko dahil sa lintik na snatcher, dadagdagan pa niya. Wag na! Masungit kong sabit, inirapan siya. Maglalakad na lang ako kaysa ibigay ang panty ko sa'yo. Hindi pa nga to fully paid sa Avon tapos hihingin mo? Ibabalik ko rin naman. Natatawang sabi niya. Pero bahala ka kung ayaw mo. Marami pa namang adik ang nagkakalat-kalat sa lugar na ito. Ikaw rin. Baka matagpuan ka na lang na palutang-lutang sa ilog. Napatigil naman ako sa pagtangka kong paglalakad. Lintik naman nanakot pang talaga. Sige na nga. Inis kong sabi. Wala naman akong choice at saka mababawi ko naman yung panty ko kung sakasakali. Pinapasok ako nito sa Mustang para doon humbarin ang panty ko. Napahinga na lamang ako ng malalim at hinubad ang suot kong pink na panty. Chinek ko naman yon at wala namang bakas ng germs. Inamoy ko't amoy feminine wash. Bumaho na ang kilikili ko, wag lang ang kipay ko. Nang makapaghubad ako ng panty ay bumaba na ako. Masama pa rin ang timpla ng mukha ko dahil nakakairita itong lalaking to. Akin na yung 1K ko, sabi ko sa kanya. Inabot naman niya yun sa akin. May malaking ngisi pa rin sa mukha nito. Pagkatapos kong makuhang 1,000, agad niyang kinuhang panty sa akin. Ibabalik mo yan
Mahal ang kuha ko niyan sa ibon. Madiing sabi ko sa kanya. Paborito ko rin yung panty na yan kaya huwag mong susubok-subukong sirain yan. At wag mong tatalsikan ng similya yan kung maisipan mo mang mag-jackstone. Don't worry, ilalayo ko sa alaga ko kung maisipan ko. Nakangising sabi niya. Inis ko naman siyang sinipa sa paa. Hindi ko alam kung nantitrip ba siya o malakas lang talagang sapak niya sa utak. Hindi naman ako nakaramdam ng takot sa kanya kahit nakakatakot ang mga pinagsasasabi niya. Nakita kong isang taxi na may ibinaba kaya mabilis akong lumapit doon. Pinasakay naman agad ako ni Manong. Bago tuluyang makalayo sa bar ngayon, tinaasan ko muna ng isang daliri yung siraulong lalaki. Ngumisi lang ito at inamoy ang panty ko. Siraulo! Sigaw ko sa kanya. Malakas lamang tong natawa at may kung anong sinenyas. Inirapan ko lamang siya bago sumandal sa upuan ng taxi. Grabe! Ang sakit ng paa ko dahil sa sobrang layo ng nilakad ko. Lintik talaga yung ka-meet up ko na yun eh. Papakulam ko talaga siya. 1 oras at kalahati ang binyahe ko bago ako makauwi. Pakiramdam ko, maiiyak ako dahil sa sobrang tuwa. Dinaig ko pang OFW dahil sa kadramahan ko. Manong, maraming salamat. Madrama kong sabi nang makuha ko ang sukli ko. Dumiretso agad ako sa loob ng bahay. Bumungad sa akin ang mataray na mukha ni nanay at tatay. Nay! Tay! Punyeta ka? Saan ka galing? Singhal ni mama sa akin. Anong oras na yan niya? Di ka man lang tumatawag o nagtitext? Kala namin tinodos ka na ng ka-meet up mong maasim. Nay, hindi ako sinipot ng ka-meet up ko. Nakangusong sabi ko. Tapos pag uwi na isnatchan pa ako. Nangutang pa ako sa estranghero para lang makauwi. Tatanga-tanga ka kasi, sabi ni nanay at napailing. May pagkain dyan sa lamesa, kumain ka na. Mabulunan ka sanang lintik ka. Padabog na pumasok ng kwarto si nanay. Ganyan lang yan pero super alala niyan sa akin. Hindi kasi showy si nanay. Masama kasi yung ugali niya. Kumain ka na't magpahinga, sabi naman ni tatay. Sa susunod, huwag ka nang makikipag-meet up. Sige na, mabulunan ka sana. Si tatay naman, nahawa na sa ugali ni nanay. Kapag talaga nagtandem ang dalawang yun masakit pa sa abdot balon-balunan. Nagtungo na lang ako sa kusina. May nakahain na sa lamesa kaya naupo na lang ako at nagsimulang kumain. Wala akong pakialam kahit mukha akong patay gutom. Basta't gutom talaga ako ngayon. Napatigil lang ako sa pagsubo nang kumati ang bilet ko. Naalala ko tuloy yung panty ko. Sana naman nasa maayos lang ang panty ko. Yun kasi ang pinakamahal kong panty at unang pundar ko yun sa bago kong work. Isa akong assistant sa isang company. Bukas makikilala ko yung magiging bago kong boss, which is yung CEO. Yung boss ko kasi nanganak kaya ipinasa muna ako sa CEO, kesa naman ang matanggal. Sana pogi yung CEO namin tapos lalandiin ko siya at mai-inlove siya sa akin. Napabungis-ngis na lang ako sa kalandiang naiisip ko. Kaya naiisnat siya na ko eh. Gino's point of view. Natawa na lamang ako habang umiinom ng alak. Natawa ako sa babaeng may-ari ng panty na nasa bulsa ko. Binibiro ko lang naman siya at balak asarin. Pero tinuloy ko na dahil pumayag siya. Isa pa, dare yun ang mga kaibigan ko. Kapag hindi ko ginawa, mapupunta sa kanila ang Mustang car ko. Ayoko namang mangyari yun dahil favorite kong Mustang car ko. Ang lakas mo talaga. Tumatawang sabi ni Jaime. Siguradong kapag nalaman niya ng fiancé mong kurikong, lagot ka na naman. Sabi naman ni Peyton. Napasimangot naman ako nang banggitin nito ang fiancé ko. Hindi ko alam kung ano bang trip ng babaeng yun. Nakipaghiwalay siya sa akin tapos kung kailan naka-move on ako at wala nang pakialam sa kanya. Susulpot siya't sasabihing fiancé ko siya. Hindi naman ako pumayag, pero dahil sa inuto niya ang lola ko, bigla kaming pinagkasundo nito. Ayaw rin ng parents ko sa fiancé ko kuno, pero kapag si lola nang nag-decide, wala rin silang magagawa. Pero hindi ko pakakasalan ng cheater at gold digger na yun. Hindi ko siya mapapatawad. Dahil sa kanya, namatay ang lolo ko at comatose ang kapatid kong si Glyza.
Speaking of your fiancé, bro, she's calling. Sabi ni Jaime kaya napatingin ako sa cellphone kong nasa table. Napapalatak na lamang ako bago patayin ang tawag. Ipinagpatuloy namin ang kasiyahan hanggang sa pare-pareho kaming bagsak. Kinabukasan, masakit ang buong ulo ko kaya tanghali na akong nagising. Tinawag ko sa sekretarya ko na hindi ako makakapasok dahil sa hangover. Gino, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Mas lalong sumakit ang ulo ko nang bumungad sa akin si Lynn. May fiancé ko no. Naglasing ka na naman ba sa bar? Ano? Tumitingin ka na ng ibang babae doon? Anong pakialam mo? Inis kong tanong sa kanya. Lynn, pwede ba? Stop bothering me. Mag-fiancé tayo pero wala akong planong pakasalan ka. At sa tingin mo papayag ako? Sa akin ka pa rin babagsak, Gino. Nakangising sabi nito. At sino nagsabi? Panig lang ng lola kong nasa'yo. Di mo ko hawak sa leeg kaya wala akong planong ituloy ang kasal natin. Madiing sabi ko sa kanya. Just get out of my life, Lynn. I don't need a cheater like you. Padabog naman tong lumabas ng kondo ko. Magpapalit na talaga ako ng password para hindi na siya makapasok rito. Kapal ang mukha niya. Pagkatapos magloko, biglang babalik na parang walang nangyari. What a shame! Napahinga na lamang ako ng malalim bago maupo sa sofa at damputin ang cellphone ko. Nag-check ako ng emails. Sinend sa akin ng sekretarya ko ang profile na magiging personal assistant ko. Pinindot ko ang document at natigilan ako nang tumambad sa akin ng litrato ng babaeng pamilyar. What a coincidence! Natatawang bulong ko. Ang babaeng may-ari ng pink na panty at ang babaeng nakilala ko kagabi sa bar. Ang babaeng bago kong assistant ay ang babaeng nangutang sa akin. Binasa ko pang information niya. Yani ang pangalan niya, 25 years old siya. Single siya, kaya pwede ko siyang pormahan. Half joke. Mukhang magiging masayang pagpasok ko bukas. Natatawang sabi ko. Dahil sa tamad akong kumilos ay nagpa-deliver na lamang ako ng breakfast. Nakatitig lamang ako sa litrato ni Yani habang kumakain ako ng breakfast. Napatigil ako nang biglang may nag-text sa akin. Hoy, tukmol! Ako yung may-ari ng panty. Babayaran kita bukas kaya magkita tayo. Subukan mo lang na hindi sumipot, sasampaling kita. Pagbasa ko sa text. Text lang yun pero naririnig ko yung boses niyang malakas. Natawa na lamang ako ng malakas dahilan para mabulunan ako. Hindi ko akalain na magte-text nga siya at sobrang alalang-alala talaga siya sa panty niya. Wala naman akong balak isoli sa kanyang panty. Sa akin na yun. I was about to reply but I realized that I don't have load. Napailing na lamang ako at tinapos ang pagkain ko. Naligo ako pagkatapos kong kumain. Kailangan ko ng ligo para mabawasan ang sakit ng ulo ko at para bumango ko. Amoy panis na laway at alak kasi ako. Medyo natagalan ako sa pagligo dahil nagbabad pa ako. Nang matapos ako ay nagbihis ako at bumalik sa sala. Tinignan ko ang cellphone ko at tad-tad yun ang text ni Yani. Bigla itong naging kaya agad kong sinagot. Ano ba? Kanina pa ako nagte-text sa'yo pero walang sagot. Singhal nito sa akin. Scam ka no? Easy, wala akong load. Natatawang sabi ko. Ang yaman-yaman mo pero wala kang load? Inis na sabi nito. Basta, sumipot ka bukas at dalhin mo ang panty ko. Ipapakulam talaga kita kapag hindi ka sumipot. Sasagot pa sana ako pero namatay na ang tawag. Hindi makapaniwalang napatingin ako sa cellphone ko. See you bukas? Okay. Sabi ko at kibit balikat na lang. Excited na ako sa magiging reaksyon niya kapag nagkita kaming dalawa sa office ko. Yani's point of view. Maaga akong umalis ng bahay dahil papasok na raw ang CEO. Ayoko kasing malate dahil baka pumangit ang impression sa akin ng CEO at matanggal pa ako. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho dahil kailangan kong makabawi dun sa perang nanakaw sa akin. Isa pa, gastador ako kaya't palaging may parcel kaya need kumayod kahit nahihirapan na. Mamaya rin na imi-meet up ko ang hindot na lalaking may hawak sa panty ko. Wala akong pake kung panty lang yun. Para sa akin mahalaga yun dahil komportable siya sa kipay ko. Good morning ma'am. Nakangiting bati sa akin ni Manong Guard.
Good morning din ho. Tugon ko at ngumiti. Maagang maaga pa naman kaya't dumiretso muna ako sa cafe para mag-almusal. Hindi kasi nakapagluto si nanay at mukhang napagod din sila ni tatay kagabi. Naghahabol pa kasi sila ng anak dahil nagsasawa na raw sila sa akin. Mag-442 pa lang si mama kaya't carry pa raw niyang magbuntis kahit medyo delikado na sa edad niya. Malantod kasi si mama kaya 16 pa lang siya, isinilang na ako. Dahil nga dun kaya't mainit ang dugo sa kanya ni Lola. Kahit sa akin mainit ang dugo nun. Hot coffee nga po tsaka hotdog na may kanin. Pag-order ko. Hindi ako sanay kumain ng pati na tinapay lang sa umaga. Kailangan ko ng rice sa katawan. Saglit lang muna akong kumain dahil konti na lang ang time ko. Bago umalis sa kantin, nag-order pa ulit ako ng kape. Panuho lang sa CEO para tumaas ang sahod. Ganun. Hi Mara, nasa loob na ba ang CEO? Tanong ko sa sekretarya ng CEO. Oo, sagot nito. Para sa kanya ba yung coffee? Tanong nito. Tumango naman ako. Panuho lang para kunwari mabuting tao ako. Sagot ko. Natawa naman to. O sige na, pumasok ka na sa loob. Tumango naman ako. Kumatok muna ako ng 3 beses bago buksan ang pinto at pumasok sa loob. Nakita ko ang swivel chair ng CEO na nakaharap sa glass wall. Mukhang nilalasap niyang magandang tanawin. Good morning sir, I'm Yani Arcilia, your new assistant. Nakangiting pakilala ko. Hindi ito sumagot. Sandali lamang ay bigla itong humarap sa akin. Nabitawan ko ang mainit na kape nang makita ang mukha niya at makita ang telang pinapaikot-ikot niya sa kanyang kamay. Hi, Miss Yani Arcilia. Nakangiting sabi nito. Ikaw? Gulat kong sigaw. Walang Diyo, si tarantadong tukmo lang naman ang boss ko. Ang lalaking hindot na hiningi ang panty ko kapalit ng 1,000. Hindi ko biglang naramdaman yung sakit ng paso ng kape dahil sa gulat ko. Bakit naman kasi ganito? Minura-mura ko pa naman siya. Naikwento ko na rin sa kanya na may mangkukulam na kakilala ako. Is there something wrong, Miss Arcilia? Nakangising tanong nito habang pinaglalaruan ang panty ko. Kung hindi ko pa agad malaman na siya ang CEO, nasigawan ko na ulit siguro siya. Oo, wala ho sir. Mahinang sagot ko bago yumuko at simulang pulutin ang cup na bumagsak sa sahig. Pasensya na ho sa kalat. It's okay. You can leave it. Sabi nito kaya't napatigil ako. Lumapit ka rito at maupo sa kandungan. Sa upo ang nasa harapan ko. Naglakad naman ako papalapit sa kanya at naupo sa upuang nasa harapan ng kanyang table. So, Yani Arcilia. Tumango lamang ako. Are you the owner of this panty? Tanong nito't ipinakita sa akin yung panty. Oo, sagot ko. Akmang kukuhanin ko yun sa kamay niya pero bigla niya yung inilayo sa akin. Hindi ko naman maiwasang samaan siya ng tingin. Ano bang trip mo? Medyo inis ko ng tanong. Ibalik mo na sa akin yung panty ko't babayaran na kita. This is mine now. Sabi nito bago ngumiti ng matamis. Anong this is mine now? Hoy, akin yan. Inis kong sabi. Tumayo ako't hinampas ang lamesa niya. Ibalik mo yan sa akin. 10,000. Akin itong panty mo, Sabi niya. Medyo napaisip naman ako. Kung tatanggapin ko yung 10,000, malaking pera at marami akong mabibiling panty na komportable sa kipay ko. Sige nga, akin na nga 10,000. Sabi ko bago maglahad ng kamay. Kinuha naman ito ang kanyang wallet at kumuha ng libuhin doon. Binilang niya yon bago ilagay sa palad ko. Pumalakpak naman agad ang mga mata ko nang makitang maraming 1,000. Mga ayos na ako ng upo pero bigla na lang nitong hinilang kamay ko. Muntik na akong masubsob sa labi niya. Sayang at hindi natuloy. Namumula yung braso mo. Sabi nito bago tignan ang kanang braso ko. Napatingin din ako dun at namumula nga. Hugasan mo muna sa banyo yan para hindi lumala. Maingat ako nitong binitawan. Agad naman akong lumayo sa kanya at lumabas ng office niya. Dumiretso ako sa CR at sinimulang hugasan ang braso kong napaso.
Nang medyo okay na lumabas na ako at bumalik doon sa office ni Tarantado. Pinaglalaruan pa rin itong panty ko kaya't nakaramdam ako ng inis. Itago mo nga yan! Singhal ko sa kanya. Mabilis niya naman tong ibinabat nilagay sa bulsa niya sa coat. Are you okay now? Tanong nito. Tumango naman ako. Tinignan ko kanina yung lapag kung saan natapon yung kape. Malinis na yun kaya't mukhang napalinis na niya. Ikaw, hindi porket ibinenta ko na yung panty ko sa'yo pwede mo nang paglaruan basta-basta lang. Sabi ko sa kanya. Paano kapag may biglang pumasok tapos makitang ginagawa mo? Pwede masaya. Sagot niya. Kung hindi ko lang talaga siya boss, ibinalibag ko na siya ng sapato sa muka. Yani, ayos lang sa akin kahit itrato mo ako kagaya ng unang pagtrato mo sa akin. Sabi nito. Wala nang professionalism kapag ginawa ko yun. Sagot ko sa kanya. Itatrato na lang kita ng ganon kapag wala tayo sa trabaho. Pero ayokong mailang ka sa akin. Nakangusong sabi nito. Ang kulit niya pala. Sir, may gagawin po ba ako? Pag-iiba ko ng usapan. Oo, kumandong ka sa akin maghapon. Sagot nito. Malakas tong tumawa kaya't napahinga na lamang ako ng malalim. Mas mapapagod pa yata ako sa pagtitimpi sa kanya kaysa ang gagawin kong trabaho. Mas gusto ko pang kasamang istrikto kaysa sa malakas ang sapak. Seryoso na ako, mamaya ka naman buwisit. Sabi ko sa kanya. Okay. Sabi nito bago tumikhim at umayos. I want you to arrange this paper. Pagsama-samahin mong dokumentong magkakasama. Itinaas nito sa lamesa ang isang kahong papel na nagmistulang basura dahil sa sobrang daming alikabok at dahil sa sobrang gulo. Parang matagal na yung papeles na yun at napabayaan lang. Lumapit na ako sa lamesa niya at kinuha ko yon. Pumuesto ako sa isang lamesa at sinimulan yung trabaho ko. Tinanggal ko ang mga papel sa kahon at pinagpagan muna. Napaubo-ubo pa ako dahil sa dami ng alikabok. Sir, halatang matagal na to ah. Hindi mapigilang sabi ko. Last month pa yan, sagot niya. Tumango na lamang ako bago simulang pagsama-samahin ang mga magkakamukhang dokumento. Madali lang siya para sa akin pero nakakainip at nakakaantok. Masanay kasi akong nahihirapan, yung tipong pabalik-balik ako sa elevator kaya't hilong-hilo. Bandang 10:00 ay natapos ako. Itinabi ko yun sa isang gilid bago tumingin kay Sir Gino. Sir Gino, ano pa pong gagawin ko? Tanong ko. Paki-photocopy to sa HR. Inilahad nitong isang folder. Kailangan ko ng 20 copies ng bawat isang page. Bumalik ka kagad ah, mamimiss kasi kita eh. Nakangiting sabi nito. Napangiwi na lang ako't hindi pinansin ang kalandian niya. Lumabas ako ng office niya at nagtungo sa 10th floor kung nasaan ang HR department na malapit. Ayoko sa 2nd floor, marami rin kasing masasamang ugali doon. Hi, pa-photocopy po. Sabi ko sa lalaki doon na nag-aasikaso. O sige, sagot nito. Ikaw na lang bang gagawa? Marami kasi akong inaasikaso kaya hindi na kita matutulungan. Ako na lang po, sabi ko. Sinimulan ko nang i-photocopy ang mga dokumentong ibinigay sa akin ni Sir Gino. Hindi na rin ako nagpatulong dahil mukhang busy ang lahat. Iba talaga ang company ni Tukmol. Pagkatapos ko mag-photocopy, bumalik na ako sa office ni Sir Gino. Nadatnan ko ang lalaking may kasagutang babae. Niloloko mo ba ako, Gino? Tanong ng babae sa kanya. Ano? May babae kang nilalande? Kahit may babae ako, hindi panloloko ang tawag doon. Seryosong sabi ni Sir Gino. Lynn, umaatras na ako sa lintik na walang kwentang kasal nito, pwede ba? Tigilan mo na ako. Patahimikin mo na ang buhay ko. Sumama ka dun sa lalaki mo na naging dahilan ng pagkamatay ng lolo ko. Akin ka lang, Gino. Hindi ko hahayaang maging masaya ka. Galit na sabi ng babae bago padabog na tinalikuran si Sir Gino. Nang dumako ang tingin sa akin ng babae ay sinamaan ako neto ng tingin. Binunggo nito ang balikat ko bago ito tuluyang lumabas. Sira ulo yun ah. Sino yun? Hindi mapigilang tanong ko. My ex, sagot ni Sir Gino. Ex ko na naging fiancé ko. Ngayon dahil makapal ang mukha niya, my grandmother is forcing me to marry her. But I will never marry her.
She's a cheater and a user. Napatango na lamang ako. Huwag kang magselos. Wala lang talaga siya sa akin. Saad pa nito. Ba't naman ako magseselos? Wala nga akong pakialam sa inyong dalawa eh. Masungit kong sagot. Malakas na nga ang tama niya, makapal pang mukha niya. Hindi ko na talaga malit siyang lalaking to. By the way, I ordered food for us. Nakangiting sabi nito. Napatingin ako sa lamesa at may mga pagkain nga ron. Let's have a lunch together, as a friend. Wag na, may baon akong pagkain. Sagot ko. At saka baka ma-issue pa tayong dalawa. Mamaya sabihin pa nilang nilalandi kita. Ang dami ko pa namang in-order. Nakangusong sabi nito. Nakakalungkot din kumain mag-isa. Sabayan mo na lang ako tapos kumuha-kuha ka rin sa pagkain ko. Napatitig ako sa kanya. Mukha siyang kawawa kaya't napahinga na lamang ako ng malalim bago tumango. Ang hirap namang tumanggi sa gwapo. Maging soft-hearted. Kinuha ko ang baon kong hinanda ko kanina para sa akin. Adobong talong at longganisang bawang ang ulam ko. Wow, I like your ulam, sabi ni Sir Gino. Pahingi naman akong talong. May talong ka naman sabi ko sa kanya. Napatigil naman to bago mapatingin sa pagitan ng hita niya. Inis ko naman siyang binatukan. Hindi iyan. Singhal ko bago ituro ang tortang talong na nasa Tupperware. Ayan talong. Oh, napatawa ito. Pero gusto ko yung adobong talong. It's good for the health at pambahaba rin siya ng talong. Binigyan ko na lang siya para matapos ang diskusyon naming dalawa. Hindi ko talaga siya kinakaya. Kumukulo agad ang dugo ko sa kanya eh. Kapag nasagad ako, baka makalimutan kong siya ang CEO ng kumpanya. Ipapabakat ko talaga sa noo niya ang takong ng sandals ko. Nakikuha ako sa ulam niya dahil masarap ang mga in-order niya. Nabitin din ako sa kanin kahit kumuha ako sa kanya. Mukha tuloy na sobrang close kaming dalawa. Pagkatapos kumain, tinulungan ko siya sa pagliligpit dahil nakakahiya naman sa kanya. Mamaya sabihin niya sa laula akong babae. Here inabot nito sa akin ng isang Tupperware na leche flan. Binili ko yan para sa'yo. Salamat. Sagot ko na lang bago tanggapin yon. Medyo weird siya sa part na parang ang gaan ng loob niya sa akin. Hindi naman ako natakot na lasunin niya ako. Hindi naman ako tatabla ng lason dahil isa akong masamang damo. Nakakapagtaka lang na ganito siyang umasta. Kanina lang parang mananakal na siya ng taong walang leeg eh. Bakit may pa-dessert ka pa? Tanong ko habang kinakain yung leche flan. Masarap yung leche flan. At sakto lang ang tamis ng kahapon nang hindi ako sinipot ng hindot kong kamit up. Charing lang. Nalaman ko na kaya hindi ako sinipot. Hindi raw kasi ako nag-send sa kanya kipay at dede ko. Binlak ko ngang tarantado dahil sa kaguguhan at kalibugan niya. Gusto ko lang maging mabait. Sagot nito. Ikaw, anong dessert mo? Tanong ko. Ngumisi ito bago ipakita ang panty ko. Kiniskis niya yun sa mukha niya. Kusa namang gumalaw ang kamay ko at pinalipad sa kanya ang kutsarang hawak ko. Sa pusa noong siraulo. Deserve. Gino's point of view. May bakat pa rin ng kutsarang noo ko. Binato kasi ako ni Yani dahil mukhang napikon ko siya. Hindi naman ako nagalit at mas nasiyahan pa nga. Nabuhay yata ako para asarin lang siya. Hindi ko alam kung bakit komportable ako kay Yani. Sa kanya lang ako nakapagsabi ng mga bagay na hindi ko masabi sa iba. Baby madam. Nakangiting bungad ko sa kanya nang makapasok siya sa office. Tantanan mo nga ako sa pagtawag mo sa akin ng ganyan. Masungit na sabi nito. Mamaya pagkamalan pa akong babae mo. Is there something wrong with that? Tanong ko. Oo naman, dahil alam ng lahat na may babae ka ng pakakasalan. Sagot nito. Oo nga pala, half day lang ako. Bibisitahin ko si nanay sa ospital eh. Pag-iiba niya ng usapan. Bakit? Anong nangyari kay nanay? Tanong ko. Wag mo ang inanay ang nanay ko. Masungit niyang sabi. Tama nang dada, magsisimula na ako sa mga trabaho ko. Huwag mo akong guluhin at baka dagdagan ko yung bakat ng kutsara sa noo mo. Napanguso na lamang ako at sinundan siya ng tingin. Kinuha nito mga papeles na ayusin niya at sinimulan yon.
Marami rin akong gagawin pero mas gusto ko lang na makipag-usap sa kanya. Hindi rin kasi maganda ang mood ko ngayon. Hinampas ako ng tungkod ni Lola kagabi nang pumunta ako ron para sabihing ayokong pakasalan si Lynn. Galit na galit siya dahil puro raw ako kabaliwan. Kapag daw itinuloy ko ang bala kong umatras sa kasal, kalimutan ko na raw siya. Ayun, kinalimutan ko siya. Pinutol ko muna ang koneksyon niya sa akin. Ang lungkot mo yata. Nabalik ako sa ulirat nang magsalita si Yani. May nangyari ba? Namumula rin niyang braso mo. Umiling lang ako bago magsimula sa trabaho. Tahimik lang kaming dalawa. Ayoko naman siyang guluhin at baka mapiko na naman siya. Aalis na ako Paalam nito. Kung may kailangan ka, i-text mo na lang sa akin. Mag-iingat ka. Sabi ko't kumaway pa sa kanya. Tumango lamang to bago lumabas. Ipinagpatuloy ko naman ang ginagawa ko. 1 oras pa lang ang lumipas ay natapos ko na ang kalahati sa mga papeles. Tumayo ako at dinampot ang coat ko. Mara, aalis muna ako. Paalam ko sa kanya. Kapag may biglaang meeting, tumawag ka lang. Noted sir, sagot nito. Dumiretso ako sa kotse ko at agad tong pinaandar patungo sa ospital. Pupuntahan ko si Glyza. Nakababata akong kapatid na komatos. Naaksidente si Glyza at Lolo. Ginamit nila ang kotseng tinanggalan nila ng preno. Bumangga ang sasakyan sa isang truck. Namatay si Lolo. Samantalang si Glyza, komatos. Sobrang galit ko noon at idinimanda pa si Lynn. Pero hindi natuloy ang kaso dahil kay Lola. Wala talaga siyang pakialam sa pamilya. Kung sa bagay, pangalawang asawa lang naman siya ni Lolo. Masyadong masiba rin kasi si Lola pero ako, nakahandang suwayin siya. Alam ko ring may mga baho silang pinaplano ni Lynn kaya't aalamin ko yon. Una pa lang talaga, hindi na ako boto sa pangalawang asawa ni Lolo. No choice lang ako kumbaga. Glyza, marahang sambit ko sa pangalan ng kapatid ko nang makapasok ako sa kwarto niya. Para lang itong natutulog. Ilang buwan na rin pero wala pa ring progress sa kanya. Kapag talaga nagising siya, paliliguan ko siya sa suka. Nandito na naman ang kuya mong gwapo, sabi ko bago maupo sa upuang nasa tabi ng kama niya. Ilang buwan na, Glyza. Gumising ka naman at masyado ka ng Disney princess. Bilisan mo nang gumising para maipakulong na natin na gumawa sa inyo nito ni Lolo. Kinausap ko lang ang kapatid ko kahit wala akong nakukuhang sagot. Nang tumagal ay napagbasyahan ko nang magpaalam dahil may tatapusin pa ako sa opisina. Gumising ka na pagbalik ko sabi ko kay Glyza. Hinalikan ko ito sa noo bago ako lumabas ng kwarto niya. Laking gulat ko nang biglang makita si Yani. Kasama ang tingin ko ay parents niya. Gulat na gulat din ang babae sa akin. Yani, ngumiti ako sa kanya at kumaway. Anong ginagawa mo rito? Gulat niyang tanong. Sinusundan mo ba ako? Dinalaw ko yung kapatid ko. Sagot ko. Tumingin ako sa parents niya. Nakatingin din sa akin ang mga ito. Lumapit naman ako sa mga ito at nagmano. Hello po, Nay, Tay. Bati ko sa kanila. Sino ka? Tanong ng tatay ni Yani. Tay, boss ko ho siya. Si Yani ang sumagot. Hinila ko nito palayo sa parents niya. Huwag mo ang tawaging nanay at tatay ang parents ko. Mamaya isipin nilang may relasyon tayo. Maganda nga yun Tugon ko. Hayaan mong isipin nilang may relasyon tayo para masaya. Sinamaan niya ako ng tingin. Gusto mo bang takong ng sapatos at tinidor naman ang tumatak dyan sa noo mo? Banta nito. Sinabi ko naman kasi sa'yo, Yani, hindi ka naman dapat sumunod pa sa ospital. Sabi ng nanay ni Yani kaya't napalingon kami rito. Mukhang maraming ginagawa sa opisina nyo at sinundan ka pa ng boss mo. Ay hindi ho, dumalaw lang po talaga ako sa kapatid ko. Sabi ko, hindi ko rin po alam na dito nagpunta si Yani. Siguro po, nakatadhana kaming dalawa para sa isa't isa. Naramdaman ko ang pagkurot sa akin ni Yani, pero hindi ko naman ininda. Saan ho ba kayo? Ihahatid ko na ho kayo. Alok ko sa kanila. Sige, para tipid sa pamasahe. Sabi ng nanay ni Yani. Kailangan ko pa namang magtipid para sa panganganak ko.
Nay, wag na. Sabi ni Yani. Sagot ko na nga yung pamasahin natin. I insist. Nakangiting sabi ko kay Yani. Akmang hahawakan ko ang nanay niya para alalayan. Pero humarang ang ama ni Yani. Ang anak ko ang alalayan mo. Akin lang ang asawa ko. Sabi ng tatay ni Yani bago igiya ang asawa palabas ng ospital. Akmang hahawakan ko si Yani pero umiwas to at sinundan ng parents niya. Sumunod rin naman ako sa kanila. Dumiretso kami sa parking lot at agad silang pinasakay sa kotse ko. Ano bang ginagawa mo rito? Tanong ni Yani. Ang kulit mo naman eh. Sinabing binisita ko nga yung kapatid ko. Sagot ko habang nagmamaneho. Hindi kita sinundan, okay? Coincidence lang ang lahat. In short, tinadhana talaga tayong dalawa. Umirap naman to sa akin at hindi na ako pinansin. Ngumiti lamang ako hanggang sa makarating kami sa bahay nila. Maganda ang bahay nila Yani. Sakto lang para sa isang pamilya. Ganito ang gagawin kong cell namin ng bahay ni Yani kung sakasakali. Bumalik ka na sa opisina mo, sabi ni Yani. Imbitahan mo muna sa loob yan, sabi ng nanay niya. Abay, hinatid tayo niyan kahit pag meriendahin mo naman. Bigyan mo yan ng Tide Barretta at Sunrocks para sa merienda. Nay, boss ko ho yan, sabi ni Yani sa ina. Huwag mong binibiro yan at baka wala na akong balikang trabaho, no? Hindi po. Okay lang po na biruin niyo ako ng biruin. Nakangiting sabi ko. Magandang simula rin po yung pagbibiruan para makilala niyo pa ako at makapag-decide kayo kung nararapat po ba ako sa anak niyo. Sir Gino, nagbabanta ang tono ni Yani. Mukhang pikon na talaga siya. Sorry na. Natatawang sabi ko. Pinaupo ako ng ama ni Yani kaya't naupo naman ako. Pumasok ito sa kusina at kumuha ng merienda. Kaya't naiwan ako sa sala kasama si Yani at ang nanay niya. Balita ko ay may fiancé ka raw, sabi ng nanay ni Yani. Wala ho, sagot ko. Gawa-gawa lang ho yun ng lola ko. Inatras ko na rin naman na po ang kasal, kaya single na single po ako. Napatangu-tangu naman ang ginang. Kung ganun pwede kayo ni Yani, sabi ng ginang. Baka ikaw na ang icing sa ibabaw ng cupcake ng anak namin. Sakto, kailangan din niya ng nobyo para matulungan siya sa pag-aalaga nitong magiging kapatid niya. Seryoso palang buntis ang nanay ni Yani. Akala ko kasi joke lang. Kayang-kaya ko yun, sabi ko. Kahit po si Yani kaya kong alagaan ng panghabang buhay. Sabi ko pa't kumindat. Tumingin ako kay Yani pero masama lang ang tingin nito sa akin. Napatawa na lamang ako dahil sa itsura nito. Kukuhanin ko muna yung loob ng magulang bago ko simulang diskartehan si Yani. Mahirap na. Mukhang mahihirapan din kasi ako sa mga magulang ni Yani. Mukha kasing kayang-kaya akong tudasin ng mga magulang ni Yani. Yani's point of view. Hindi ko alam kung swerteng nakilala ko ba si Sir Gino o hindi. Yung pasensya ko kasi sa kanya, parang buhok ni Boy Abunda. May buhok pa ba si Boy Abunda? Hindi ba wala? Hindi ko minsan masabayan ang mga trip niya. Hindi ko rin alam kung seryoso ba siya sa mga sinasabi niya. Minsan mga kakaiba na. Ay! Bundat! Gulat kong sabi nang biglang na aksidente kong mapatay ang ilaw sa office. Nag-overtime ako dahil sobrang daming ginagawa. Masyado kasing chill tong si Sir Gino Ayan, tambak tuloy ang mga gawain. Yani, date muna tayo, sabi ni Sir Gino at ngumiti sa akin. Kain muna tayo sa labas. Kailangan natin kumain para may energy tayong dalawa. Sir, pwede namang magpa-deliver ka na lang. Mamaya may makakita pa sa atin sa labas at kung anong isipin. Tugon ko. Hayaan natin sila. Ang mahalaga nagmamahalan tayo. Nakangiting sabi nito. Sa huli ay pumayag na rin ako. Wala talaga akong panama sa kakulitang taglay niya. Baka makalimutan ko na namang boss ko siya at matakong na naman ang mukha niya. Lumabas kami ng company niya at dumiretso sa kotse niya. Malapit lang yung restaurant na pinuntahan namin para makabalik agad sa trabaho. Libre mo to sabi ko sa kanya nang makaupo na kami. Hindi ko carry ang magbayad. Mukhang mamahalin kasi itong napili niyang restaurant.
Libreng-libre. Sagot nito sabay thumbs up. Binigyan kami ng waiter ng menu kaya't nagsimula na kaming umorder. Nag-steak na lang ako para mayaman ng datingan kahit hampas lupa naman ako. Medyo matagal-tagal din kami naghintay ng order namin bago dumating yon. Thank you sa libre Nakangiting sabi ko kay Sir Gino. Thank you sa pagpayag na mag-date tayong dalawa. Tugon naman ito't ngumiti. Hindi ko nalang pinansin ang sinabi nito't nagsimula na sa pagkain. Sarap na sarap ako sa steak. Tapos masarap pa itong kasama ko. So, busy ka na sa paglande kaya pala ayaw mo nang sagutin ang mga tawag ko. Napahinto ako sa pagsubo ng may babaeng biglang sumulpot. Gino, hindi ka ba nahihiya? May pakakasalan ka pa tapos kung sino-sinong kinakalantari mo. Napatingin ako kay Sir Gino. Madilim ang mukha nito at pakiramdam ko. Gusto niya nang sapakin yung babae. Lynn, huwag kang mag-eskandalo rito. Madiing sabi ni Gino. Hindi naman natinag yung babae at nilingon ako. Hoy, ikaw na babae ka? Alam mong may fiancé na yung tao nilalandi mo pa. Hindi ka ba nahihiya? Malakas na bulyaw nito sa akin. Dahil sa lintik na bunganga niya, napatingin na sa amin ng mga tao. Magva-viral pa yata ako at mapagkakamalang kabit dahil sa babaeng to. Lynn, tumigil ka na. Inis na sabi ni Sir Gino bago tumayo. Lumapit ito sa akin at hinarangan ako dahil may mga tao nang nagvi-video. Sinabi ko na matagal na tayong hiwalay. Maglolo ko ka tapos kapag ayaw na sa'yo maghahabol ka. Si Lola na lang ang pakasalan at guluhin mo. Sinubukan akong abutin ng Lynn pero hindi niya magawa dahil nakaharang si Sir Gino. Napiko naman ako dahil sa asta nito. Padabog akong tumayo at hinila ang buhok nitong Lynn. Kinaladgad ko siya habang hila-hila ang kanyang buhok. Piliin mong mabuti kung sinong inaaway mo Gigil kong sabi. Nang makalabas ay pabalibag ko siyang binitawan. Masama ang tingin nito sa akin kaya't mas masama ang ibinigay ko sa kanyang tingin. Kumakain lang ako kaya't huwag mo akong idamay Isa pa, matuto kang mag-move on. Ang ganda-ganda mo tapos magiging parang aso kang hayok na hayok. Singhal ko sa kanya. Subukan mong bumalik sa loob at magwala. Sasaksakin talaga kita ng tinidor. Inayos kong sarili ko bago bumalik sa loob. Masama ang tingin ko sa mga tao doon kaya't umiwas sila ng tingin sa akin. Bumalik na ako sa table namin ni Sir Gino. Nakangiti naman ang lalaki at parang manghang-mangha sa ginawa ko. Sabi ko kasi sa'yo magpa-order ka na lang Naging kabit patuloy ako. Nakasimangot kong saad. Hindi ka kabit, sabi nito't ngumiti. Ikaw na kasi ang magiging legal Mrs. Villarama ko. Soon. Gusto mong magkaroon na naman ng bakat ng kutsara yung noo mo? Gigil kong tanong sa kanya. Natawa na lamang ito bago abutin ang buhok at ayusin. Hinayaan ko na lamang siya't nagpatuloy na lang sa pagkain ko. Pagkatapos kumain ay bumalik na nga kami sa kumpanya. Sinimulan ko agad ang work ko para makauwi na ako at makatulog. Kailangan ko ng beauty rest. Bandang 2:00 ng madaling araw ay natapos ako. Napaunat-unat pa ako at napahikab. Sa wakas, natapos din ang pangkamatayang paghihirap ko. Nilingon ko si Sir Gino at napatangan na lamang ako nang makitang nakasandal to sa swivel chair niya at natutulog. Nakalaylay ang ulo nito at kaya't mukhang nahihirapan siya. Marunong din palang mapagod ang bugok. Mahinang bulong ko bago ito lapitan. Hinawakan ko ang mukha nito at inayos ang ulo niya para hindi siya mapagod. Napangiti ako nang mapatitig sa mukha niya. Ang kinis-kinis niya. Nahiya ang mukha ko. Ang gwapo mo. Bulalas ko bago haplusin ang pisngi niya. Nabigla ako nang bigla itong magdilat ng mga mata at hawakan ang kamay ko. Talaga? Nakangiting tanong nito. Nangungusap ang kanyang mga mata kaya alam kong inaantok pa siya. Mukhang naalimpungatan pa yata dahil sa akin. Akmang lalayo ako pero mabilis ako nitong hinila at inupo sa kandungan niya. Yumakap to sa bewang ko. Hoy! Sira ulo ka! Mahinang sabi ko sa kanya. Uuwi na ako, bitawan mo ako. I'm tired, Yani. Malambing na sabi nito. Can we stay like this for a while?
I wanna be with you. You're my pahinga. Kahit ayoko, umariya naman ang kalandian ko kaya tumango ako. Hinayaan ko ang ganun naming posisyon. Kaso, hindi ko sinasadyang makatulog na nga dahil sa sobrang pagod. Nakatulog na ako sa kandungan ni Sir Gino. Nagising ako kinabukasan dahil sa liwanag. Nangangawit na rin ako kaya't napaunat-unat ako. What the hell is this? Inaantok na nilingon kong nagsalita. Bumungad sa akin ang isang matandang babae. Kasama nito yung Lynn na may pasa sa mukha. Akmang magsasalita ako pero natigilan ako nang may umungol. Nang lingunin ko ang kabilang gilid ko, bumungad sa akin si Sir Gino. Ay putik, nakatulog ako sa kandungan niya. Grabe namang overtime to. May kasamang angka sa boss. Mabilis naman akong tumayo't inayos ang sarili ko. Gino, ito ba ang pinaggagawa mo sa buhay mo? Galit na tanong ng matandang babae. Oo, sali ka? Sagot ni Gino bago naghikab. Bakit nandito ka na naman, Balin? Sinama mo pa talaga si Lola? Si? Lola, he's always like that. Inis na sabi ni Lynn. Gino, ano bang gusto mong mangyari? Gusto mo bang pabagsakin kita bago sumunod? O gusto mong may mangyari sa babaeng yan? Dumako ang tingin sa akin ng lola ni Sir Gino. Walang kinalaman dito si Yani kaya wag niyo siyang idadamay. Malamig na sabi ni Sir Gino bago ako balingan ng tingin. Lumambot biglang ekspresyon nito. Yani, umuwi ka na muna. Susunod ako mamaya sa inyo. Tumango naman ako bago damputin yung bag ko. Umalis na lang ako doon kesang madamay pa sa gulo. Kahit halatang damay rin naman ako. Hirap talaga kapag buhay mayaman. Mabuti na lang at hampas lupa ako. Gino's point of view. Magmula nang magbanta si Lola tungkol kay Yani, nagdoble bantay ako sa kanya. Hindi ko hahayaang pati si Yani mawala sa akin. Poprotektahan ko siya kahit ako pa yung mamatay. Sir Gino, yung lola mo, nandun daw kila Yani at nanggugulo. Sabi ng sekretarya ko. Hindi kasi pumasok si Yani dahil sinabi ko na rin. Anak ng matandang hukluban oh. Mabilis akong tumayo at lumabas ng opisina. Dumiretso ako sa parking at mabilis na pinaandar ang sasakyan ko patungo kila Yani. Matagal dapat ang biyahe ko pero dahil nagmamadali ako, nakarating agad ako ron. Nakita ko ang sasakyan ni Lola. Bumaba ako at pumasok sa bakuran nila Yani. Dumiretso ako sa loob dahil walang tao sa labas. Nakita ko si Lola nakausap ang pamilya ni Yani. Kasama ng matandang bruha si Lynn. Yani Arcilia, ito ang 2 milyon. Layuan mo na ang apo ko. Sabi ni Lola kay Yani. Hindi ka ba talaga titigil? Nagsalita ako kaya't napalingon sila sa akin. Bakit ba trip na trip mo kung pakasalan si Lynn? Ano bang plano niyong dalawa? Pinaghihinalaan mo ba ako, Gino? Tanong ni Lola. Aba, ganyan mo ba ituring ang lola mo? Naging lola lang kita dahil naging asawa ka ni Lolo. Sagot ko sa kanya. Malaking respeto ko sa mga matatanda. Pero nawawala yun kapag sobrang pakialamera na. How dare you say that, Gino? Ganyan ba ang itinuro sa'yo ng babaeng yan? Galit na itinuro nito si Yani. Nagiging asal, mahirap ka na rin. Hoy, matandang huklubang ka. Huwag mong malait-lait ang pamumuhay namin ha. Galit na sabi ng ina ni Yani kay Lola. Ako'y kanina pang nagtitimpi dyan sa kasamaan ng ugali mo ha? Gusto mo bang ipasok kita sa paborito kong banga at itapon sa ilog? Huwag mo nga sinisigawan ng lola ko. Bulyaw ni Lynn sa nanay ni Yani. Hoy! Huwag mo nga sinisigawan ng nanay ko. Galit namang sabi ni Yani. Gusto mo bang dagdagan ko yung black eye mo sa mukha ha? Mabilis naman akong pumagitna nang umambas si Lola ng hampas gamit ang tungkod niya. Nanggigigil na talaga ako sa matandang to eh. Gagawin ko tong bola sa bowling ball kapag napikon ako. Napatigil kami sa pagrarambulan nang may pumasok ng mga pulis. Kasunod nito ang pamilya ko at ang bunso kong kapatid. Glyza,
Bulalas ko nang makitang kapatid kong nakaupo sa wheelchair. Glyza! Nilapitan ko ito't agad niyakap. Hindi ako makapaniwala na nasa harapan ko ng kapatid ko't gising. Ilang buwan siyang tulog kaya sobrang lungkot ko. Kuya, mukhang ibabalik mo ako sa pagiging comatose ko sabi nito bago mapaubo. Mabilis naman akong humiwalay sa yakap at sinuri siya. Pakiramdam ko'y maiiyak ako kaso mamaya na lang dahil maraming tao. Lynn Guevara at Cecilia Villarama, arestado kayong dalawa, sabi ng pulis at nilapitan ng dalawang bruha. Teka, bakit niyo naman ako hinuhuli? Kunot noong tanong ni Lola bago itulak ang pulis. Anong ibig sabihin nito, Kyle? Bakit mo ako pinapahuli? Dahil pinatay mo ang papa, sagot ni Daddy. Kasabwat mo si Lynn sa mga nangyari. Ikaw rin ang pumatay sa mama ko. Kaya't wag na wag mo akong matawag-tawag na anak. Anong sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Pagmamaang-maangan ng matanda. Huwag ka nang magpa-inosente dyang matanda ka. Galit na sabi ni Glyza. Nalaman ni Lolo ang tungkol sa mga plano mo at sa pagkatao mo. Kaya nga gusto mo rin akong patahimikin sa ospital, hindi ba? Malas mo lang dahil malakas ang guardian angel ko. Tumingin sa akin si Glyza. Kuya, ang matandang hukluban na yan ay lola ni Lynn. Magkadugo silang dalawa. Bahagya naman akong nagulat dahil sa sinabi ng kapatid ko. Lalo ring nagsalubong ang aking kilay. Kaya pala ganyan kakahayok at ganyang kakumampi kay Lynn. Salubong ang kilay na sabi ko. Tapos idadamay niyo pang baby ko? Damputin niyo na mga yan. Dinampot na mga pulis ang maglolang malakas ang tama at kinaladkad. Sigaw pa ng sigaw si Lynn at sinusubukang kumawala pero wala na rin siyang nagawa. Nanonood ba kami ng live na teleserye? Sabi ng ina ni Yani. Ay, tatanggapin ko na sana yung 2 milyon na pornada pa. 5 milyon ho. Hayaan niyo lang akong pakasalan si Yani. Pagbibiro ko na may konting pagsiseryoso. Oh, iyon na yan. Tugon ng ina ni Yani bago itulak ang anak palapit sa amin. Mabilis ko namang binuka ang bisig ko para saluhin si Yani. Nay, anak mo ko. Huwag mo naman akong ibenta. Nakasimangot na sabi ni Yani. Binibigyan lang kita ng nobyo. Sagot ng ina ni Yani at napahikab. O siya, ikaw nang bahala sa mga bisita natin, Yani ha. Hindi kaya ng powers ng mama mo dahil nahihilo na akong talaga. O sige na't magpapahinga muna ako. Tumango ang ina ni Yani kila mami bago ito pumasok sa kwarto. Sumunod naman rito ang asawa. Maselan daw ang pagbubuntis ng ina ni Yani, kaya kailangang alagaan. Ma'am, girlfriend ko po pala, si Yani. Pagpapakilala ko kay Yani. Kailan mo pa ako naging girlfriend? Kunot noong tanong ni Yani bago ko sikuhin sa tiyan. Tumahimik ka nga, Gino, at baka hindi kita matansya. Kuya, mukhang nakahanap ka na ng katapat mo. Natatawang sabi ni Glyza bago lingunin si Yani. Ate Yani, welcome sa pamilya. Sana matiis mong pagiging abnormal ni Kuya. Iha, masaya ako dahil nagustuhan mo si Gino't na pagtiyagaan mo. Sabi naman ni Daddy. Iha, kapag hindi mo na siya matiis, pwede mo siyang saktan ha? Nakangiting sabi naman ni Mami. Napasimangot naman ako. Dapat papuri ang sasabihin nila dahil pamilya nila ako. Pero puro yata kasamaan ang sinasabi nila. Maya-maya nga lang ay nagpaalam na sila dahil pupunta silang presinto para sa kaso. Naisipan ko namang sumama dahil gusto kong masaksihan ang pagkakakulong ng dalawa. Yani, sasama muna ako kila Mami ah. Malambing kong paalam sa kanya. O sige, mag-iingat ka ah. Sabi na lang nito. Napanguso naman ako. Wala ba talagang I love you dyan at kiss? Nakangusong tanong ko. Manahimik ka nga. Mas okay nga kung hindi ka nababalik. Masungit na sabi nito't umirap. Natawa naman ako bago guluhin ang buhok niya. Umalis kami sa bahay nila Yani at nagtungo na sa presinto. Nang makarating dun ay
Pumasok kami sa loob at dumiretso sa interrogation room. Kitang-kita namin ang maglolang nanlulumo. Bagay na bagay kayo rito ah. Nakangiting sabi ko sa kanila. Siguro, nagpapaparty sa langit si lolo at lola dahil sa tuwa. Ang tagal kong hinintay to pero sinira nyo lang. Galit na sabi ni Cecilia. Hindi ako papayag na maging masaya kayo. O edi wag kang pumayag. Wala namang kaming may paki sa'yo. Masungit kung saad. Masyadong mabilis ang naging pangyayari. Tumayo si Cecilia at hinablot ang baril ng pulis na nasa tabi niya. Nagkaroon ng isang putok bago maagaw ang baril kay Cecilia. Mabilis kong nilingon sila mami para masiguradong ayos lang sila. Ayos na po ba kayo? Alalang tanong ko. Kuya! Gulat na sabi ni Glyza. Sa isang iglap, ay nasa bisig na ako ni Daddy at hirap huminga. Putik, mukhang matotodos pa yata ako ah. Mukhang hindi na nga talaga ako makakabalik pa kay Yani ko. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari dahil nandilim ang paligid ko at bigla ko nalang nakita sila lolo't lola. Yani's point of view. Tulala lamang ako rito sa isang kwarto habang nakatingin sa lalaking tila natutulog na nakaratay sa hospital bed. May oxygen ang bibig nito at maraming nakakabit na aparato sa kanyang katawan. Sa kabilang side niya ay may malaking machine na katulong ng katawan niya para tumibok ang kanyang puso. Masyadong mabilis ang pangyayari. Nagpaalam siya saglit na masigla pero biglang ganito. Kung alam ko lang na ganito, hindi ko na dapat sinabi na wag na siyang bumalik. Mukhang tototohanin niya kasi. Nabaril si Gino ng walang hiyang matandang babaeng yun. Sa dibdib ang tama ni Gino at naapektuhan ng ugat sa puso niya. Ang sabi ng doktor, wala pa sa 50% ang chance na magising pa si Gino. Kaya maghanda na raw kami. Ate Yani, nabalik ako sa realidad nang marinig ang boses ni Glyza. Ate Yani, magpahinga na muna po kayo. Nagpahinga na ako kahapon. Mahinang sagot ko bago hawakan ang kamay ni Gino. Gusto ko lang bantayan tong Kuya Gino mo. Baka magasing kasi siya tapos wala ako sa tabi niya. Ate Yani, mahal mo talaga si Kuya Gino no? Tanong ni Glyza. Nakangiting tumango naman ako. Wala sa plano ko ang mahalin si Gino. Akala ko, inis lang ang nararamdaman ko sa kanya. Pagmamahal na pala. Narealize ko kung gaano ka-importante sa akin ang makulit na si Gino kung kailan nangyari ang ganitong bagay. Mabilis akong mahulog sa isang tao pero ibang nararamdaman ko kay Gino. Si Gino kasi masyadong pa-full at palaging princess treatment ang ginagawa sa akin. Hindi ko nga rin alam na mamahalin kong kuya mo eh. Mahinang sabi ko bago mapatawa. Kaya masakit sa akin na makita siya sa ganitong kalagayan. Glyza, baka mamental ako kapag bumitaw si Gino. Ate Yani, hindi po yan bibitaw. Sabi ni Glyza bago haplusin ang likod ko. Busy lang siguro yung makipag-usap at makipag-tong-its kila lolo. Natawa naman ako dahil sa sinabi nito. Ilang saglit lamang ay dumating ang parents nila Gino. Kinumbinsi rin ako ng mga ito na umuwi na muna dahil nag-aalala na rin sila nanay. Sumunod na lamang ako dahil baka ma-stress pa si nanay. Nadatnan ko si nanay at tatay sa sala nang makauwi ako. Hinihilot ni tatay ang mga binti ni mama, habang si mama kumakain ng prutas. Nay, tay, sabi ko bago lumapit sa kanila. Naupo ako sa lapag at dumukmo sa binti ni nanay. Gusto ko biglang maglambing sa kanya. Kamusta na si Gino? Tanong ni nanay bago haplusin ang buhok ko. Ayaw pa pong gumising. Sagot ko. Nanay, paano kapag hindi na gumising si Gino? Sobrang lakas ko ba kay Lord para dinggin niyang sinabi kong wag nang bumalik si Gino? Nagpapabebe lang naman ako nung time na yun eh. Bigla na lamang tumulo ang mga luha ko. Ngayon na lang ulit ako nagbe-breakdown sa harapan ng parents ko. Nay, miss na miss ko na si Gino. Miss ko na yung pangiinis niya sa akin at yung kayabangan niya. Anak,
Magigising din si Gino, kaya't huwag kang masyadong mag-isip. Sabi ni tatay at pinahid ang luha ko. Tumahan ka na't baka magalit yun kapag nakita kang umiiyak. Tumango lamang ako't nanatili pa rin nakahiga sa hita ni nanay. Pareho naman nilang hinahaplos ang buhok ko. Dahil sa sarap ng pakiramdam ay nakatulog ako. Nang magising ako ay hapon at nasa kwarto na ako. Masyado yata akong napagod kaya mahaba-haba ang tulog ko. Nanlalatang tumayo ako't lumabas ng kwarto. Kumain ka na dyan, sabi ni nanay. Tumango ako bago magtungo sa kusina. Konti lamang ang sinundo kong pagkain dahil wala akong gana talaga. Tsaka na ako kakain ng marami kapag nagising na si Gino. Aayain ko siyang kumain sa labas, tapos siyang magbabayad. Pagkatapos kumain ay hinugasan ko ang pinagkainan ko bago magtungo sa sala at tabihan si nanay. Mamayang gabi ko babalik sa ospital para maging bantay ni Gino. Tumawag si Balae, gising na raw si Gino. Sabi ni nanay, hindi ko na muna sinabi para makakain ka. Sigurado kasi akong tatakbo ka kaagad sa ospital. Nagulat naman ako dahil sa sinabi nito. Sige na, umalis ka na. Naghihintay na si tatay mo sa labas. Nakangiting sabi pa ni nanay. Nanghiram pa siya ng motor para lang maihatid ka. Thank you. Thank you po, Nay. Niyakap ko saglit si nanay bago lumabas. Nakita ko si tatay na naghihintay kaya't agad akong sumakay sa motor. Ayos lang kahit walang ayos ang mahalaga. Walang asim. Nang makarating sa ospital ay hindi ko na nagawang magpaalam pa kay tatay. Dumiretso agad ako sa loob ng ospital at nagtungo sa kwarto ni Gino. Pagpasok ko sa kwarto ng lalaki, nakita ko siyang nakaupo sa hospital bed. Nasa paligid naman niya ang kanyang pamilya. Gino! Bulalas ko. Tumulo naman ang mga luha ko. Mabilis akong lumapit sa kanya't dinamba siya ng yakap. Umiyak ako sa bisig ng lalaking mahal ko at matagal ko nang hinihintay na magising. Sino ka? Tila tumigil ang mundo ko dahil sa sinambit nito. Why are you hugging me? Dahan-dahan naman akong humiwalay sa yakap at tinignan siya. Walang emosyon ang mukha nito at parang clueless. Yani, naaalala niyang lahat maliban lang sa'yo. Hindi mo ako maalala? Puno ng hinanakit kong tanong kay Gino. Gino, ako to, si Yani. Ako yung babaeng madalas mong buwisitin. Ako yung babaeng pinahiram mo ng 1,000 kapalit ng panty ko. Tapos yung panty ko, hindi mo na ibinalik. At binili mo ng 10,000 dahil malakas ang tama mo sa ulo. Mas naging masagana ang mga luha ko. Pagkatapos mo ko landiin, kalilimutan mo ko. Gusto mo bang bariling kita ulit? Hindi nagsalita si Gino at nakatingin lamang sa akin. Gino! Ako yung babaeng sinabi mong mahal mo. Ako yung babaeng akala ay hindi mahuhulog sa'yo. Gino! Ako yung babaeng mahal na mahal ka't hinihintay kang bumalik. Ano ba? Dagdag ko pa. Gumiti naman to't hinila ko tsaka kinulong sa kanyang bisig. Yeah, you're the woman that I love. Malambing na sabi nito. Naaalala mo na? Umiiyak kong tanong. Hindi ko naman nakalimutan. Trip lang kita kaya't nagpanggap ako. Tugon nito't natawa. Hindi ko naman expected na aamin ka. Nakakainis ka talaga. Inis kong sabi bago siya mahinang suntukin. Mahina naman tong napadaing dahil sa ginawa ko. Nakalimutan kong kagigising lang pala niya. Stop crying na, sabi ni Gino bago humiwalay sa yakap. Sinapo nito magkabilang pisngi ko at pinahid ang luha ko. I love you, Madam Baby. Sorry, Ate Yani. Pinagbigyan lang namin si Kuya Gino sa trip niya. Baka kasi maisipang bumalik sa piling nila Lole. Sabi ni Glyza at ngumiti. Ngiti lamang isinagot ko bago yumakap kay Gino. Parang ayoko nang humiwalay sa kumbag na ito. Masaya ako para sa inyong dalawa. Nakangiting sabi ni Tita Ella. Thank you po. Tugon ko bago lingunin si Gino.
Nakangiti ito sa akin. Mahina akong pinisil ang ilong nito. Huwag mo na ulit gagawin yun ha. Iiyak ako, bahala ka. Hindi na po. Sagot nito. Sorry for making you worry, Madam Baby. Hindi ko na ulit sasabihin na huwag ka nang bumalik. Gusto ko palagi ka nang babalik sa piling ko. Malambing kong sabi. I love you, Madam Baby. Malambing na sabi nito bago idikit ang kanyang labi sa aking noo. Napapikit na lamang ako at mas hinigpitan ang aking yakap sa kanyang bewang. Gino's point of view. Grabe ang kaba ko. Akala ko hindi na ako makakabalik dito sa Earth. Literal na nakasama ko si Lolo at Lola sa isang lugar. Akala ko, isasama na nila ako sa langit. Aayain lang pala nila akong magtoong eats. Hindi ko pa raw oras kaya't bumalik na ako. Binatukan pa ako ni Lola bago ako tuluyang makabalik. Sa susunod talaga, magsusuot na ako ng bulletproof vest kapag nagpupunta ako ng presinto. Grabe kasi ang takot ko. Akala ko hindi ko na makakasamang Madam Baby ko. Madam Baby, bakit naman puro damong nakahain? Gagawin mo na ba akong kambing? Nakangusong tanong ko kay Yani. Kailangan mo ng gulay para manumbalik ang lakas mo. Sagot nito. Huwag ka nang magreklamo at baka masampal pa kita. Ang harsh mo naman sa akin. Nakangusong sabi ko. Napailing-iling naman to at ipinagpatuloy ang pag-aayos sa pagkain ko. Nang matapos siya'y sinubuan niya agad ako kaya napangiti ako. Kaya mahal na mahal ko itong si Madam Baby ko eh. Thank you, Madam Baby. Nakangiting sabi ko bago siya yakapin sa bewang. Gino, kumain ka na muna. Sabi nito. Mamaya na tayo maglambingan. Kung gusto mo, maggapangan pa tayong dalawa. Talaga? Masayang tanong ko. Umayos naman ako ng upo at nagpakabait. Pagkatapos kumain ay hiniwaan naman ako ng prutas. Kinain ko naman yung prutas habang pinanonood siyang magligpit. Yani, gapangin mo na ako. Sabi ko sa kanya. Lumapit naman ito sa akin at tinabihan ako. Sinapo niyang magkabilang pisngi ko at hinalikan ako. Sa susunod na kapag magaling ka na. Nakangiting sabi nito. Gumising naman ako at mabilis na hiniga siya sa hospital bed. Gulat na gulat naman to dahil sa ginawa ko. Madam Baby, badang hindi tumutupad sa pangako. Nakangiting sabi ko sa kanya. Sira ulo ka talaga, nasa ospital tayo. Sabi nito at mahina akong hinampas. Mamaya may multo pang nanonood sa atin eh. Gusto mo bang makita nila tayo? Madam Baby naman eh, multo lang naman sila. Sagot ko habang hinahalikan siya sa labi. At saka momo lang naman ang gagawin natin. Hindi tayo lalagpas dun hanggat hindi tayo kasal. Pakakasalan mo ako? Tanong nito. Tumango naman ako. Pakakasalan kita, Yani. Iyaharap kita sa altar at kasama kitang bubuo ng pamilya. Nakangiting sabi ko. Hinila nito ang bata ko at ipinagdikit ang labi naming dalawa. Napangiti naman ako at tinugunan ang kanyang halik. Naramdaman kong pagtigas ng kaibigan ko pero binaliwala ko lang. Bumaba ang halik ko sa leg ni Yani. Kinagat-kagat ko yun na nakapagpaungol dito. Madam Baby, huwag kang umungol, mahihirapan ako. Bulong ko sa kanya. Mabilis akong napaalis sa ibabaw ni Yani nang may kumatok. Pumasok ang pamilya naming dalawa. Wrong timing naman. CR lang ako. Paalam ko nang mabilis na pumasok sa banyo. Gamit ang palad ko, pinakalma ko ang alaga ko. Kawawang mga anak ko, mafa-flash lang sa inodoro. Ilang minuto ako sa CR bago ako lumabas. Sana hindi nila mahalata. Yani's point of view. Muntik na kaming mahuli. Kalandi kasi nitong sa Gino eh. Ay, parehas din pala kaming malandi. Nilagyan pa ng markang leeg ko. Mabuti na lang at mahabang buhok ko para hindi halata. Alam kong nagmariang palad siya sa banyo dahil may tumigas. Parang gusto ko na nga lang ding maging palad. Gino, makakalabas ka na raw sa susunod na linggo. Sabi ni Tita Gina sa anak. Di next week na po ang kasal namin ni Yani. Sabi ni Gino bago ko akbayan. Medyo nagulat naman akong napatingin sa kanya. Hindi ka pa nga nagpo-propose eh. Nakangiwing sabi ko sa kanya.
Sinenyasan nito si Glyza. Lumapit naman sa kanya si Glyza at inabot ang isang box. Binuksan ni Gino ang isang box at tumambad sa amin ang isang diamond ring. Yani, magpakasal na tayo Sabi nito bago isuot sa kamay ko ang singsing. Hindi pa naman ako nag-oo. Mahinang sabi ko. Pakiramdam ko'y maiiyak ako dahil sa sobrang saya. Dahil sa ilang pagsubok ko sa pag-ibig, sa lalaking nanghingi ng panty ko lang pala ako babagsak. Bakit? Ayaw mo bang maikasal sa akin? Tanong nito. Sige na nga, mukha ka kasing kawawa kapag hindi ako pumayag. Pagbibirong saad ko. Natawa naman ito bago ako yakap kung alam ko lang na dahil sa paborito kong panty kaya magkakaroon ako ng dawan. Dapat noon palang pinamigay ko ng panty ko. I love you, Madam Baby. Sabi ni Gino. I love you rin. Tugon ko sa kanya. Gawa na agad kayo ng anak. Sabi ni nanay kaya't napatingin kami sa kanya. Para itong kapatid mo Yani maging barkada ng anak mo. Yung kapatid ko, mukhang magiging anak ko lang. Maghintay ka, Nay. Hahabulin ko yung pagbubuntis mo. Nakangising sabi ko. Nay, kambal agad ang gagawin namin ni Yani para mas masaya. Nakangiting sabi naman ni Gino. I'm so happy for the both of you. Sabi ni Glyza bago lumapit sa amin ni Gino. Niyakap kami nitong saglit. Hindi ko akalain na kapag nagising ako, magkakaroon na ako ng ate na matino't mabait. Sa wakas, nagkaroon din ng tiis sa babae ang kuya ko. Maghanap ka na rin ng dawan mo. Nakangiting sabi ko sa kanya. Noted yan, ate. Sabi nito bago matawa. Gino, ayusin mo ng buhay mo dahil magkakaroon ka na ng asawa. Sabi ng daddy ni Gino. Dad, hindi naman po magulo ang buhay ko. Sagot ni Gino. Piloso po. Gino, iwasan mong mamiko ng asawa. Ikaw rin, baka mabalibag sa'yo lahat ng gamit sa bahay ninyo. Sabi ni tatay bago akbayan si nanay. Proven and tested ko yan kaya't makinig ka sa akin. Tumango naman si Gino bago ako tignan. Huwag po kayong mag-alala. Magiging masaya pong pagsasama namin ni Yani. Nakangiting sabi ni Gino bago ako pataka ng halik sa labi. Pangako ko pong mamahalin ko ng tapat si Madam Baby ko. Mamahalin din kita, Gino. Asahan mo lang na may lilipad na kaldero sa mukha mo. Natatawang sabi ko. Natawa naman to't niyakap ako ng mahigpit. Tandaan nyo, nasa panty ang endgame. Tsaring lang. Wakas.